Ezekiel, Kabanata 45. Sa paghahati ninyo ng lupain, magbubukod kayo ng isang bahagi para kay Yahweh. Ito ang sukat ng inyong ibubukod. 12.5 kilometro ang haba, at 10 kilometro naman ang luwang. Susukat kayo rito ng 250 metro parisukat para tayuan ng templo, at ang paligid ay lalagyan ng patyong 25 metro ang luwang. Para sa dakong kabanal-banalan, susukat kayo ng 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang. Ito ang pinakatanging lugar ng lupain at siyang mauukol sa mga paring maglilingkod sa templo sa harapan ni Yahweh. Ito ang magiging tirahan nila at tayuan ng templo. Isa pang lote na 12.5 kilometro ang haba at 5 kilometro ang luwang ay para naman sa mga paring maglilingkod sa kabuuan ng templo. Karatig ng bahaging itinalaga para sa akin, mag-iiwan kayo ng isang lote na 12.5 kilometro ang haba at 2.5 kilometro naman ang luwang. Ito ay para sa lahat ng Israelita. Sa pinuno ng Israel, ang iuukol ay ang karatig ng bahaging itinangi kay Yahweh. Ang nasa gawing kanluran ay sagad sa dagat Mediteraneo, at ang sa gawing silangan ay abot sa ilog. Ito ay magkakasinlaki ng kaparte ng bawat lipi. Ito ay para sa kanila, at nang hindi na nila apihin ang iba pang lipi ng Israel. Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Mga pinuno ng Israel, tigilan na ninyo ang karahasan at pang-aapi sa aking bayan. Sa halip, pairalin ninyo ang katarungan at ang katuwiran. Tigilan na ninyo ang pangangamkam sa lupain ng aking bayan. Ang inyong timbangan, sukatan ng harina at kiluhan ay kailangang maaayos. Walang daya at husto sa sukat. Ang panukat na ginagamit sa mga harina at ang panukat na ginagamit sa langis ay kailangang pareho ang sukat. Tig-10 bahagi ng isang malaking sisidlan. Ang malaking sisidlan naman ay ang pamantayan ng sukat. Ang takalang siklo ay katumbas ng 12 gramo. Ang inyong mina ay katumbas ng 60 siklo. Ito naman ang inyong ihahandog. 1/60 na bahagi ng lahat ng inyong inaning trigo, at gayon din sa sibada. 1/100 na bahagi sa lahat ng inyong nagawang langis. Ang panukat na gagamitin sa harina at langis ay parehong tig-1 bahagi ng malaking sisidlan. Sa tupa naman ay 1 sa bawat 200. Ito ang inyong handog na pagkaing butil, susunugin at pangkapayapaan bilang kabayaran nila, sabi ni Yahweh. Ang mga handog na ito ay ibibigay sa pinuno ng Israel. Ang pinuno ng Israel ang mamamahala sa mga handog na susunugin.
pagkaing butil, inumin para sa mga pista, pagdiriwang kung bagong buwan, mga araw ng pamamahinga, at sa lahat ng takdang pagdiriwang ng bayang Israel. Siya rin ang bahala sa mga handog para sa kasalanan, handog na susunugin at handog pangkapayapaan, bilang kabayaran sa kasalanan ng bayang Israel. Ipinapasabi ni Yahweh, sa unang araw ng unang buwan, pipili kayo ng isang toro na walang kapintasan upang gamitin sa paglilinis ng templo. Ang paring nanunungkulan ay sasahod ng dugo ng handog para sa kasalanan. Ipapahid niya iyon sa poste sa pinto ng templo, sa 4 na sulok ng altar, at sa mga poste sa pintuan patungo sa patio sa loob. Ganito rin ang gagawin sa 7 araw para sa sinumang nagkamali o nagkasala ng di sinasadya. Ganito ninyo lilinisin ang templo. Sa 14 naman ng unang buwan, ipagdiriwang ninyo ang pista ng Paskwa, 7 araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa araw na iyon, ang pinuno ng Israel ay maghahanda ng isang toro bilang handog para sa kasalanan niya at ng buong bayan. Sa 7 araw na kapistahan, maghahanda siya araw-araw ng isang toro at isang tupang walang kapintasan bilang handog na susunugin, at isang kambing na lalaki bilang handog naman para sa kasalanan. Para sa isang toro o sa tupa, 5 salop ng harina bilang handog na pagkaing butil, kasama ang 4 na litrong langis. Ganito rin ang ihahanda sa 7 araw na pista ng mga tolda, tuwing 15 araw ng 7 buwan bilang handog para sa kasalanan, handog na susunugin, at handog na pagkaing butil.